tunay na pagsuko. January 20. Mateo Kapitulo 19 versikulo 21. Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Iyan ang tugon ni Kristo sa mayamang pinunong kabataang gustong malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang gusto ni Jesus sa kabataang lalaki? Gusto niya ang lahat, nakawiwiling bigyan pansin. Nang marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming pag-aari. Mateo Kapitulo 19 versikulo 22. Hindi siya hinabol ni Jesus pagkatapos sabihin, "Hoy, bumalik ka. Huwag kang mabahala, nagsasalita ako sa pamamagitan ng mga talinhaga. Kailangan mo lang dalhin ang iyong mga ikapo at mga handog at ayos na iyan." Hindi, ang salapi ay nagiging isang Diyos sa buhay ng kabataang binata, at tanging ang ganap na pagsuko lamang ang katanggap-tanggap. Kung ating babasahin ang Biblia ng buong katapatan, maaari nating ipalagay na nais ng Diyos ang lahat-lahat. Isang araw, habang nakikinig sa isang sermon ang isang inang may 5 anak, nagpasya siyang ibigay ang lahat-lahat na mayroon siya bilang isang sakripisyo sa gawain ng Diyos. Pag-uwi ng tahanan, naghanap siya sa lahat ng kanyang mga kagamitan ng isang bagay na maaari niyang ibigay, ngunit nasumpungan niya ang kanyang labis na karukaan. Wala siyang maaaring ibigay na anumang bagay na magagamit o mahalaga. Biglang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang pinakamamahal na 5 anak, 3 babae at 2 lalaki. Nagtungo siya sa kanyang silid at nanalangin. "Panginoon, wala akong materyal na kayamanang maaaring gamitin sa iyong gawain, gayunpaman mayroon akong 5 anak. Ngayon din, itinatalaga ko sila sa mga misyon. Gamitin mo sila bilang mga misyonero." Nakaraan ang ilang taon, lahat ng kanyang mga anak ay naglilingkod sa gawain ng Diyos bilang mga misyonero. Tinutulungan tayo ni Ellen White na maunawaan ang konsepto sa ganitong mga salita. Sa sandali ng tagumpay, kapag ang lambat ay napuno ng mga isda, at ang mga udyok ng lumang pamumuhay ay napakalakas, hiningi ni Jesus sa mga alagad sa karagatan na iwanan ang lahat para sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya ang bawat kaluluwa'y sinusubukan kung ang hangarin ay para sa panandaliang kabutihan o para sa pagsama-sama para kay Kristo ang pinakamalakas. The Desire of Ages, Pahina 273. Panawagan. Ito ang uri ng pagsukong kailangan ninyong gawin. Ang lahat-lahat na mayroon kayo at nasa inyo'y nararapat na nasa sa kamay ng Panginoon. Kailangan ninyong maunawa ang hinihingi ng Diyos ang lahat-lahat, at habang hindi ninyo isinusuko ang lahat, hindi ninyo isinusuko ang alinman sa mga ito.